sa ating pong pagpapahayag ng buong puso. You're my Lord and you're my Savior. Magandang araw sa lahat. Sumainyo muli ang kapayapaan ng Panginoon. Muli po mga kapatid, ako po muli narito upang patuloy na ipahayag ang kabutihan ng Diyos, sapagkat ang Diyos po ay tunay na napakabuti. Ang tunay po, ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay katotohanang patuloy na
nahahabag sa kanyang mga nilikha. Tunay po na ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid. Ang Diyos ay mabagsik, ngunit ang Diyos ay mahabagin o mabuti. Kaya dapat lang po, mga minamahal, na tayo ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Tayo magpatuloy sa kabila ng lahat ng mga balakid sa ating buhay, ay dapat tayo magpatuloy na paglingkuran ng ating Panginoon, sapagkat tunay nga po na siya ay mabuti. Dito po sa Tito, mga kapatid, halina po kayo, tayo po ay mag-aral. Ating pong bulay-bulayin ang salita ng Diyos sa buhay na ito, o sa ating patuloy na pamumuhay sa sanlibutan ito. Ay kailangan po natin na maalaman kung ano ang kalooban ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay ninanais niya na tayo yung umunawa sa kanyang kalooban, mga kapatid. Ayon nga po dito sa Efeso, mga minamahal, na unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano po? Sabi rito, dito sa Efeso 5:17, ganito po ang sinasabi: kaya nga huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang nakasulat, mga kababayan, na huwag daw po tayong maging mga mangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito po ay nakasulat pa na ang sabi rito sa talatang 16 na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Nakikita po natin ngayon, mga kapatid, na talaga po ang mga araw ay masasama. Sapagkat ngayon ang mga tao, mga kapatid, ay karamihan po ngayon wala nang pag-ibig sa kapwa, wala nang pagpapahalaga sa buhay ng tao, wala nang pag-intindi sa iba, kundi yung para na lang sa kanilang sariling paniniwala, sa kanilang sariling paninindigan. Kaya wala na silang pakialam kung anong mangyayari sa kanilang kapwa. Kaya ganun pa man, mga kapatid, ang kabutihan po ng Panginoon ay hindi po yan nababago. Kasi tunay po na ang Panginoon ay tapat. Kaya nga ang sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling mula pa nang itatag ang sanlibutan. Mga minamahal. Kaya yan po, mga kababayan, ang katotohanan na ang sabi rito sa Roma, ang sinasabi sa Roma, mga kapatid, na bagaman ang iba ay hindi sumasampalataya, ay hindi po makapagpabago sa katotohanan ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katotohanan. Ito po ang sinasabi sa Roma 3, talatang 3, po. Dito muna sa uno. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo, o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano daw ang kahigitan ng Hudyo, o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami daw ang pakinabang doon.
Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ngayon, ito ang kasunod. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Bagamat ibinigay sa Israel yung salita o yung kautusan ng Diyos, ngunit marami pa rin sa kanila ang hindi sumampalataya. Sa kabila ng lahat na nakita na nila ang ginawa ng Diyos nung sila'y umalis, bago sila umalis sa Ehipto, yung mga pinaranas ng Diyos sa Ehipto sapagkat si Paraon ay nagmamatigas. Nakikita ng mga Israel kung gaano ka makapangyarihan o makapangyarihang gawa ang ginawa ng Diyos. Ngunit sa kabila noon, mga kapatid, ay marami pa rin sa kanila ang hindi sumampalataya sa Diyos. Hanggang sa sila'y dalhin ng Diyos sa lupain ng Kanaan, na ipinamana sa kanila ang lupaing yon. Sila'y pumasok doon, ngunit marami pa rin sa kanila ang hindi nagsisampalataya. Kung tayo po ay magbabasa mula sa aklat ni Josue, sa aklat ng mga hukom, hanggang kay Samuel, hanggang sa aklat ng mga hari, hanggang sa kronika, ay makikita natin na napakaraming paglabag ang Israel. Kaya ilang beses sila na hinayaan ng Diyos na sakupin ng iba't ibang bansa upang pighatiin. Bakit? Dahil ang dahilan, hindi sila nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sila'y nagsilihis. Pag bumangon yung sa haklat ng mga hukom, dahil sila'y pinighati ng mga kaaway, sila'y dumaing sa Diyos, dininig sila ng Diyos, at sila po'y iniligtas at ang Diyos ay naglagay ng mga hukom sa kanila. Hanggang sa dumating yung mga aklat sa paglalagay na ng hari, ganun pa rin po. Pag tumayo ang isang hari, may hari na lumilihis. Si Haring David ay naging tapat na hari ng Israel hanggang sa marami pong mga sumunod na mga hari ay naging suwail. Si Saul po yung naging unang hari na hindi po naging tapat sa Diyos. Kaya siya po ay itinakwil ng Diyos upang huwag nang maging hari at ipinalit si Haring David. Si Haring David ay naging sakdal na hari na tapat sa Panginoon. At maraming sumunod na maraming dahilan, maraming nangyari sa Israel na hinayaan sila ng Diyos na masakop, mawasak. Bakit? Ang dahilan ay marami sa kanila ang hindi nagsisampalataya. At kaya nga, ilang beses na po sila na winasak. Hanggang sa ating panahon ay laging pinipighati ang Israel. Ngunit hindi lang naman po ang Israel. Sa panahon natin ngayon kasi, mga kapatid, ay nasa biyaya po tayo. Na bagamat hindi tayo kabahagi sa bansang Israel, ay binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa upang ilakip tayo sa kanyang bayan. Ayon nga po sa Efeso, na giniba ng Diyos o iginiba ang pader na naghihiwalay sa dalawa upang sa kanya ay lalangin ang isang taong bago. Ayon po yan sa Efeso 2. Kaya hanggang ngayon, may mga bansa na nagtatakwil sa Diyos. Hindi tinatanggap ang Diyos na nakasulat sa Biblia.
Manapa may nakita nga po ako na minura pa yung Yahweh na nasa Biblia. Minura niya. Pinagsalitaan niya ng masasama yung pangalang YHWH sa Biblia. Nawa mahabag ang Diyos sa kanila. No? Yung mga ganitong mga klaseng tao na ang kanilang kinagisnan ay ang paniniwala na balintuna sa katotohanang nagaganap sa ating mundo. Na itong aral ng Biblia, ito po yung mga nakasulat na ang lahat na nakasulat dito ay nagaganap at patuloy pang magaganap. Kaya yung mga bagay na ito, kaya tingnan ninyo, kung ang Israel nga po ipinagkatiwala sa kanila ang aral no? Ipinagkatiwala sa kanila ang aral ay hindi pa rin, marami pa rin ang hindi nagsisampalataya sa kanila mismo. No? Na sa kanila na mismo ibinigay ang biyaya o ang kautusan. Ibinigay kay Moises upang ganapin ng Israel. Marami pa rin sa kanila ang hindi nagsisampalataya. Kaya anong nangyari? Sila po ay hinayaan ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa Lucas na, O Jerusalem, Jerusalem, makailang bisis kong ninais o ninasa na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng inahing manok sa kanyang mga sisiw ay ayaw kayo. Narito ang inyong mga tahanan ay iiwan sa inyong wasak. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 24, na nakikita nyo baga ang mga gusali ng templong ito? Walang maiiwan kahit isang bato sa kapwa bato. At ito po'y naganap. Ang gusali ng templo ng Israel o Jerusalem nung panahon ni Kristo ay naroon pa. Ngunit ngayon ay wala na pong naiwan kahit isang bato. At ngayon po ang lugar na yan, ang wika, ay naganap din po sa panahon ni Kristo na sinabi niya na hanggang sa maganap ang panahon ng mga hintil at yuyurakan ang dakong banal. Nayurakan na, yung dakong banal po, yung Jerusalem at saka yung pinagtatayuan ng templo. Dakong banal po yan. Ngunit ngayon wala nang naiwang bato sa kapwa bato. Bakit? Iba na po ang nakatayo dyan . At yan po ang kaganapan ng salita ni Kristo na yuyurakan ang dakong yan. Yuyurakan ng mga hintil. Kaya, ano ang masasabi natin sa mga nakasulat na ipinahayag ng mga propeta, ng mga apostol ni Kristo? Katotohanan po. Dahil nagaganap ang lahat ng mga nakasulat sa aklat na ito. Ngayon ang sinasabi ni Apostol Pablo, marami daw ang pakinabang doon sa sinasabing aral ng pagtutuli. Dahil iyon ay itinuro kay Abraham ng Diyos na tuliin ang kanyang mga anak ng balat na masama. Ngunit, ang iniutos po sa atin ng Panginoon ngayon, mga kapatid, mga minamahal, sa aklat ng Jeremias ay may sinasabi ang Panginoon na kasi kay Abraham po ang pagtutuli, mga kapatid, ay sa balat na masama. Ngunit ngayon, mga kapatid, ay pagtutuli ng puso. Puso po ang ating kailangan ngayon ay tuliin. Yung kasamaan ng ating puso ay aalisin. Iyon po ang tunay na pagtutuli sa ating panahon. Dahil ang mga Israel, bagamat sila'y nagtutuli,
ay hindi naaalis ang kanilang kasamaan sa kanilang buhay. Bakit? Kasi marami sa kanila tumutupad sa aral ng o sa turo o sa batas ng pagtutuli dahil sa iyon ay batas. Dahil yun ay pag hindi ka tuli, ihihiwalay ka sa bayan ng Israel. Kaya dahil sa batas na yun, kailangang ganapin nila yun. Pero walang pananampalataya sa puso. Kaya may mga tao na sumusunod sa kautusan kuno dahil lamang sa utos, hindi po dahil sa pananampalataya. Ngayon, ito po ang sinasabi sa Jeremias 4 talatang 4. Magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Huda at mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kapuutan ay sumigalbo na parang apoy at magningas na walang makapatay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Ayan po mga kapatid. Ang wika, magsipagtuli kayo para sa Panginoon. Anong klaseng pagtutuli? Yung pagtutuli ba na sa balat na masama? Ano ang tutuliin natin ngayon? Ang sabi ng Panginoon, magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso. Huwag ninyong mga tao ng Huda at mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kapuutan ay sumigalbo na parang apoy at magningas na walang makapatay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Yan. Kaya ang tunay na pagtutuli, mga kapatid, ay sa puso. Tuliin, magsipagtuli kayo ang wika. Alisin ang kasamaan ng inyong puso. Ang pagtutuli ngayon sa atin ay sa puso. Dahil sa panahon ni Abraham ay pagtutuli na batas ayon sa kautusan. Ang kailangan natin ngayon ay ang pagtutuli na totoo. Alisin ang kasamaan sa ating puso. Kaya ang sabi, ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay magpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Huwag nawang mangyari, oo bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapat ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Yun. Kaya ang kailangan, ang pagtutuli natin sa atin ay ang puso, mga kapatid. Ang pagtutuli natin, mga kapatid, ay sa puso. Kaya ang tunay na, kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo, may pakinabang sa pagtutuli. Marami. Dahil ipinagkatiwala sa Israel ang pagtutuli. Kaya ang kailangan yung pagtutuli sa puso, no? Sa puso po ang pagtutuli. Kailangan alisin ang kasamaan sa ating puso. Kasi yun nga yung sinasabi ng Panginoong Kristo, na ano ang kabuluhan, kung ang ating pagtatalunan halimbawa ay pagkain. Puro pagkain, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan. Pero alin baga ang lalong mahalaga sa lahat? Ang sinasabi ni Panginoon Kristo, walang pumapasok sa bibig na nakakarumi sa tao.
kundi yung lumalabas galing sa puso. Hindi po ba ugnay iyon? Nang sinasabi ng Panginoon Kristo, gaya ng pagtutuli, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga puso. Kasi nga po, anong kabuluhan kung hindi ka kumakain ng isang bagay, pero ang ugali mo'y masama galing sa iyong puso? Ang lumalabas sa iyong bibig ay puro kasamaan galing sa iyong puso. Anong kabuluhan na itatapat mo yung pagkain na ituturo mo at ipangangaral mo sa iba na huwag nilang kainin yon? Dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang mahalaga ay yung galing sa puso. Yung lumalabas sa bibig. Kaya nga, ang Israel man, ay marami sa kanila ay hindi nakakalugod sa Diyos, sapagkat hindi sila nagsisampalataya. Ang hindi baga nila pananampalataya ay magpapawalang halaga sa pagtatapat ng Diyos, huwag nawang mangyari. Hindi po kayang sirain ng anumang hindi pananampalataya ng tao ang pagtatapat ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay tapat, bawat tao ang wikay sinungaling. Kasi nga po, sinasabi ni Apostol Pablo sa kay Tito na buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. Kaya nga sabi niya na buhat ng lalangin ang sanlibutan, hindi nagsisinungaling ang Diyos, no? Hindi makapagsisinungaling. Na ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 ng Tito sa talatang 2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Hindi po talaga makapagsisinungaling ang Diyos. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, ang hindi baga pananampalataya ng tao ay makapagwawalang halaga sa pagtatapat ng Diyos, huwag nawang mangyari. Sapagat ang Diyos ay tapat. Hindi siya makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya ang kailangan po mga kapatid na magbago sa buhay, sa ating puso, tayo ay magsipagtuli sa ating mga puso. Alisin natin ang kasamaan sa ating puso. Yun po ang tunay na pagtutuli. Magsipagtuli kayo, ang wika sabi ng Panginoon, at alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga puso. Kasi kahit man magtuli ka na magtuli, sumunod ka sa batas ni Moises, kung walang pananampalataya ay walang kabuluhan. Kasi nga po, ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Kasi maraming gumaganap ng kautusan na hindi sumasampalataya. Kaya lang nila ginagawa kasi utos. Baka nga nagmamaktol pa eh. Bakit? Utos ng utos, utos ng utos. O diba? Ganun lang yun eh. Maraming hindi sumasampalataya. Sumusunod lang kasi utos. Anong kabuluhan nun? Tinatanggap ba ng Diyos ang kaisipan ng mataong masama? Ang sabi nga ng Panginoon sa Kawikaan, no? Sa Kawikaan 15:8, na ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya kahit maghandog ka pa, sumunod ka sa utos ng Diyos dahil handog, dahil utos, sinunod mo, pero ang puso mo ay kasuklam-suklam, hindi ka sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos, sinusunod mo lang dahil sa utos, pagod ka, nagmamaktol ka pa, katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Hindi. Kasuklam-suklam yun eh. Kaya ganun po, mga kapatid. Sumuli, sa maiksing pamamahayag na ito ay nawa
magkaroon din tayo ng pagkakataon na tayo ay patuloy na magbulay-bulay na salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa lahat.